Tapos na nating napanood ang pahayag ni Kalingap Dan, ni Joy Diwata at ni Kalingap Rab. At para kay Kalingap Dan, tinapos niya na rin ang issue na ito sa pamamagitan ng kanyang pag-amin na siya po ay mayroon pong iba at magkakaroon na po sila ng anak sa ating pong pagkakaalam. At dito, makikita po natin yung napag-uusapan ng marami na si Miss J. At paglilinaw lamang po na ito po ay hindi pangbabash, kung hindi pagbibigay din naman kahit papaano ng kanya pong side para malaman natin kung ano po ang kanyang saloobin dito sa issue na kinasasangkutan ng kanya pong minamahal na si Dan. Atin pong babasahin para sa inyo pong kaalaman. Sabi niya dito, "Ako, binabas nyo, nagpapasalamat ako kay God. Buti na lang sa mga pinagdaanan ko noon ay pinagtibay na ako ng panahon. E paano kung 2 taon na may mga sari-saring nakakatanggap ng pambabas ninyo? Nararamdaman nyo ba sa puso nila o damdamin nila? Ilagay din natin minsan ang posisyon natin sa kanila. Ano ang mararamdaman? Kung kayo nasasaktan, aba sila rin nasasaktan. Lalo na sila ang involved sa situation. Siyempre, masakit dahil sa mga sari-saring panghusgan ninyo dahil sa walang kaliwanagan na statement. Tao lang tayo lahat, nagkakamali o nagkukulang kaya tayo binibigyan ng pagsubok para matuto at alisin tayo sa pagkakamali o kahinaan natin para patatagin at pagtibayin tayo ni God. I'm not speaking to get your sympathy or to give sympathy to someone else. Tulungan ninyo sila sa pamamaraan na bigyan niyo ng mabuting salita at pagmamahal dahil kahit kailanman hindi matutumbasan ng pera ang pagiging mabuti natin sa kapwa. Hindi ko pinipilit gustuhin ninyo ako dahil masaya ako sa maliit na mundo ko dahil alam ko kahit maliit ang mundo ko ang nakapaligid sa akin ay totoo. May respeto at genuine ang pagmamahal. Hindi ko kailangan magpaka-frame sa karamihan kung magiging toxic naman ang nakapaligid sa akin. Kaya pairalin natin sa mundong ginagalawan natin. Spread love and kindness. Let's leave the things that happen in our lives to God." Sabi pa niya, "Nagdesisyon ako sa paraan wala makakaalam na iba dahil sa ginusto ko mas protektahan ang magiging anak namin sa mundong ginagalawan niya dahil hindi maiiwasan sa mundo niya na magkaroon ng sari-saring toxic na mapanghusga. Huwag po tayo magsisihan dito kesyo tinago o anuman, nakapokus kami lalo na ako sa pagprotekta sa magiging anak namin. Ngunit binigay at pinagkatiwala na namin ito kay God kung ano ang mangyayari balang araw. Si God na ang gumawa ng lahat ng dapat na mangyari nang mararamdaman na magkaroon ng freedom at pagmamahal ang bawat isa sa atin. Ang blessing na baby na dinadala ko ay hindi ito aksidente. Ito ay pinagpray namin kay God na ibinigay ito sa amin. Oo, at tama po kayo, may anak po ako at kahit kailanman hindi ko kinakahiya at tinatago ang anak ko. Proud ako sa anak ko at hindi pagkakamali yun, lalo na kung ikapaba ng sarili ko yon kahit na single mom ako, may narating ako sa buhay na pinagsumikapan ko on my own. And I have earned respect from the people around me and who loves me. Wala ako dapat i-explain tungkol sa anak ko dahil masaya at blessing ang anak ko at siya ang nagbibigay ng lakas ng loob para sa araw-araw na pagsusumikap ko dahil sa anak ko nakamit ko ang lahat ng achievement at goal ko sa buhay. Proud ako sa mga naging single mom na tinaguyod binibigyan ng magandang buhay ang ating anak. You have no right to judge and criticize a single mom like me. I know you've been waiting for my actions or posting. I'll just speak just once for you guys. Kahit wala ako sa grupo nyo o sa grupo na minamahal ninyo. Different words of judgments are being thrown at the three of us. Lahat tayo nasasaktan dito, hindi lang kayo. Lahat tayo tao lang, nakakaramdam ng iba't ibang emosyon. May mga laitan na nangyayari kesyo maganda siya pero mas maganda pa rin si ganito. Hindi po ito kompetisyon, kumparahan o paangatan ng sarili o basihan ng pamumuhay. Pantay-pantay lang tayong lahat sa mata ni God. Mas makakabuti siguro kung focus ay ang matulungan at mag-guide ang bata makapagtapos siya ng pag-aaral at maabot ang mga pangarap niya. Huwag tayong maging one-sided. Dahil ang mga masasakit na salitang nasasabi ay hindi natin mababawi. Let's learn to accept and understand what is happening. Hindi para manghusga agad ng tao base lang sa walang malinaw na statement. Because first of all, aware ang bawat isa
na walang nasaktan, walang niloko, at walang inagrabyado. Labas na ang bawat isa sa mga personal nilang buhay. Sabi niya pa, what I see is the mission and vision of the group you support is to help and support each other. Don't let hatred and toxic environment affect the group you love. Mga tao lang din yan at hindi perpekto sa mundo na nasasaktan kahit nakikita nyo sa camera. Akala nyo mga walang pakialam or deadma lang, pero sa likod ng camera, napapagod, nakakaramdam ng lungkot at nasasaktan din niya, pero tuloy pa rin sila sa pagtulong. Parang kayo din na nakakaramdam na nadudurog din ang puso nila sa mga binibigay ninyo na masasakit na salita. Huwag din natin sanayin ang sarili natin maging involved ng ibang tao na hindi naman sangkot sa issue. Tulad ng mga sabi ninyo na may mabuting puso itong isang tao na ito, may mabuting puso din itong isang tao na din ito. Sa kakatanggol natin sa minamahal natin, hindi natin nakikita may iba na nasasaktan at hindi na nakakagawa ng tama ang sarili dahil sa taong mahal mo o mahal natin. Bakit hindi natin ipaubaya kay God ang lahat na nangyayari? God has a purpose for everything. Huwag natin pairalin ng galit at kasamaan. Dahil kapag mas nangibabaw ang negative at galit natin, walang mabuting result sa ginagawa natin. Kung magiging understanding and positive vibes tayo, nagiging mabuti ang results ng ginagawa natin. Huwag tayong manghusga ng iba dahil lahat tayo hindi naman perpekto, nagkakamali at may pagkukulang. Saglit lang, wala na pala. Yung ating pong nabasa ay base po sa post o pahayag po ni Miss Jenny Oco na sana ay naintindihan po natin. No? Kahit papano, we're not here to judge on everything, pero kahit papano, syempre, tayo ay nagbibigay ng ating pong opinion o reaksyon base po dun sa naging issue na kinabibilangan ng isa sa pamilya po natin sa Kalingap, kagaya po ni Kalingap Dan at ni Joy Diwata. Itong ating pong mga narinig ay bibigyan pa po natin ng mas malinaw na kapaliwanagan o opinion sa mga susunod po nating vlog. Grabe, pinagpawisan ako. Akala ko kasi breakup letter na naman. Ilang beses na kaming nag-break kasi ni Miss Jenny Oco. So, nasa sa inyo na po yan kung ano po ang inyo pong pagkakaintindi doon sa pahayag ni Miss Jenny Oco. Nakagaya po ninyo ay tao lamang na nasasaktan at hindi natin alam kung ano po ang kanyang buhay na pinagdadaanan. Kaya, sa pagkakataon nito, hinihingi po muna natin ang pangunawa. Lalo na wala tayong direkta na kaalaman o tayo mismo ay wala doon sa kanila pong kinalalagyan. Yun lamang.